Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Panginoong Diyos ay sumasaid. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Panginoong Diyos ay sumasaid. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasaid. Kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Panalangin mo kami, o Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Panalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo, anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mangguli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu. Kapara nung unang-una ngayon at magpakailanman magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Kura Paroko Reverend Father Douglas D. Badong. Tawag namin laging dinggin, nami yung pakinggan, tinig nami bigyang pansin, Ama namit Panginoon. Dinggin mo, Panginoon, ang aming kahilingan. Kami ay kaawaan, O Diyos na walang hanggan. Tawag nami laging dinggin, nami yung pakinggan, tinig nami bigyang pansin, Ama namin Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nahaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ihanda mong lubos ang aming kalooban upang sa pagdating ng iyong anak, kami ay matagpuan na karapat-dapat makasalo sa masaganang hapag ng buhay. Sa kanyang pagdudulot ng pagkaing banal, kami naway maging mapalad na sa kanya makapakinabang, sapagkat siya ang naglilingkod at namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta. Sa araw na iyon, sa bundok ng Siyon, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang para sa na ang handay masasarap na pagkain. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang utang naghahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan natin magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang kanyang pagliligtas. Ingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Lagi akong mananahan sa bahay ng puong mahal. Tayo pong lahat. Lagi akong mananahan sa bahay ng puong mahal. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ngayong bagong kalakas. Lagi akong mananahan sa bahay ng puong mahal. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landase, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot, pagkat ika'y kaagapay. Tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng puong mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong inaaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng puong mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at iyong kabutihan. Sa akit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at manahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng puong mahal. Tumayo ang lahat. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah. Panginooy nagliligtas sa ati darating tiyak, mapalad siyang makaharap. Sumainyo ang Panginoon.
at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi, gumaling na ang mga pingkaw, nakalalakad na ang mga pilay, at nakakakita na ang mga bulag. At nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Nahahabag ako sa mga taong ito sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila'y paalising gutom, baka sila mahilo sa daan." At sinabi ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao?" "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" tanong ni Jesus sa kanila. "7 po," sagot nila, "at ilang maliliit na isda." Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ng lahat at nabusog. At nang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules, sa unang linggo ng panahon ng pagdating. Talagang kakaiba po ang paghahanda o paalala sa atin na dapat tayong maghanda. Kabi-kabilang mga lindol po, no, ang nararanasan natin. Pero hindi dapat tayo matakot, kundi ito ay lalong magpaalala sa atin na dapat talaga tayong maging handa. Anumang oras dumating ang Panginoon, o pwedeng sa pamamagitan ng lindol, sa pamamagitan ng bagyo, o pwede rin namang sa pamamagitan ng ilang mga kaguluhan na nangyayari din sa panahon natin ngayon. Kaya kung may mga sitwasyon, kung may mga problema, napakahalaga na tayo po ay kumalma. Huwag tayong matataranta, huwag tayong kung ano-ano ang atin pong ginagawa na hindi na tayo nakakapag-isip ng kung ano ang mas kailangan o dapat na ikilos natin. Kahapon, narinig po natin na si Jesus ay nagpasalamat dahil ipinakilala ng Diyos sa mga taong may mabababang loob, no, katulad ng sa bata, na siya ay makilala. Nagpasalamat, sabi nga po ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, dahil hindi mo ito inilingid sa mga taong may pusong katulad ng sa mga bata para siya makilala." Ngayon naman, panibagong pasasalamat din. At ito yung dapat natin din na maging pag-uugali. Yung matutong magpasalamat sa kung ano ang mayroon. Kasi may sitwasyon sila. Ano ang sitwasyon? Maraming tao, magugutom sila. Maraming sumusunod kay Jesus at nakita niya na hindi pwedeng pauwiin ang mga ito ng gutom. So, paano yan? Ilang libo ang naririto. Marami masyado. Pero yun nga po, no, sabi ko, kailangan lang talaga tayong mas kumalma. Kasi yung inaakala natin na problema, lagi namang mayroong solusyon. Sa bawat problema, may solusyon.
Kailangan mo lang matutong magdasal. At sa dasal na yan, ipagpasalamat mo kung ano ang mayroon ka. Hindi sa kung ano ang wala sa iyo. Kung anong mayroon, matuto tayong mabuhay sa kung ano nandyan. Sabi nga, di ba, habang maikli ang kumot, matutong mamaluktot. Sabi dito, sabi ng mga alagad, kasi sabi ni Jesus, di ba, hindi ko ibig silang paalising gutom. Baka sila mahilo. Ano ang sagot ng mga alagad? Saan po tayo kukuha o makakabili ng pagkain para sa ganyang karaming tao? Sabi ni Jesus, ilan ang tinapay ninyo riyan? 7 at ilang pirasong isda. Kinuha, nagpasalamat, at matapos paghati-hatiin, pero nyo, 7 na yon. 7 na lang, pinaghati-hati. At nagpasalamat sa Diyos, ibinigay, sumobra pa. Sa atin kasi, pag kadalas ang nagiging reaksyon natin, anong meron kayo? Ito lang po. At dahil ito lang, ba't pa ako mamimigay? Bakit pa ako magsishare? Ito na nga lang, ibibigay ko pa. Kaya lalo tayong nauubusan. Lalo tayong nawawalan. Pero kung katulad ng pinapaalala ni Jesus, kung anong meron, magpasalamat ka at magugulat ka, hindi yan mauubos at lalong marami pa ang makikinabang. Ngayon, magpapasko. Sasabihin natin, magpapasko. Anong meron kayo? Huwag niyo sabihin wala kayong damit. Anong meron kayo? Wala lang po pwedeng sabihin bago, pero meron kayo. Meron tayo. Pagkain, anong meron kayo? Araw-araw naman kumakain kayo. Araw-araw kumakain tayo, araw-araw may pagkain tayo. Bakit namumblema tayo sa kung anong Noche Buena o kung ano pang iahanda sa araw na yan? Anong meron kayo? Matuto tayong magpasalamat sa kung ano ang ibinigay ng Diyos sa atin. Para mas maging maayos, mas maging maaliwalas, hindi yung magpapasko, namumblema tayo kasi wala tayo nito, wala tayo noon. Ano ang mayroon kayo? At yun sana maimulat natin sa kaisipan ng mga bata, ng inyong mga anak. Hindi kinakailangan ng bago, hindi kinakailangan ng makisabay, makiuso. Kasi sa buong taon, nasusurvive natin ang bawat araw. Hindi mo man namamalayan, hindi mo man napapansin. Pero maraming biyaya na ipinagkakalob ang Diyos sa mas matuto tayong magbahagi kaysa ang isipin ang para sa sarili. Amen? Sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakikita ng Panginoon na ibibigay sa atin ang lahat ng ating kailangan. Hingin natin sa Kanya ang lahat ng biyayang may pagkakaloob niya sa atin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga paring nag-aakay sa atin, naway patuloy tayong busugin ng espiritual na pagkain nagmumula sa hapag ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makahanap ng mga paraan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mahihirap nating kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdaranas ng espiritual na pagkagutom, naway matagpuan si Kristo sa kanilang buhay.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagkakatipon dito, naway ibigin si Kristo sa Eukaristiya bilang paghahandog niya ng sarili sa maraming tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng yumao, naway makasalo sa piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating pamilya. Tama ang mga kahilingan, mga nanonood sa lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit, ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Narito ang aming alay, ang alak at tinapay, sagisag ng bunga ng aming pagpapagal, handog ng bayan mong mahal. Kapuri-puri ka poong may kapal, O Diyos ng langit at sangkalupaan, basbasan at lingapin buhay naming laan. Tinig namin ay pakinggan. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kaming sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. May napapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang
sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yaniyam mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tawa ni Kristo. Amen. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga.
pag-asa tayo'y maghihintay sa ating Diyos na may pagliligtas at kay Jesus na siya nating tambay ng mga taong humahanap ng landas. Tayo't hanapin ating kaligtasan, tanging kay Jesus ay matatagpuan. Ang panahong ito dapat paghandaan sa pagsalubong kay Jesus kahit kailan. Buong pag-asa tayo'y maghihintay sa ating Diyos na may pagliligtas at kay Jesus na siyang tanging gabay ng mga taong humahanap ng landas, ng mga taong